From my world in the USA to my roots in the Philippines. Ano, tara? At ngayon nga ay nakikita niyong nag-aayos ako dahil kakain kami sa labas ng Diyosawa kong apam. Pinangako kasi niya to nung nasa Texas pa lang siya, a month ago. So sa mga magtatanong anong ginawa niya sa Texas, ay ito po ang isasagot ko. Kailangan niya po kasing magpunta doon para mag-aral. So, ganun po talaga pag active duty in military. So, as a spouse on active duty, may mga pagkakataon talaga na kailangan nilang pumunta sa ibang lugar ng aking Diyosawa para mag-aral or to do their mission na hindi ako pwedeng sumama. So, which means, normal talaga ang sitwasyon na yon. Kaya mahirap talaga mag-asawa ng military dahil may pagkakataon talaga na magiging LDR kayo for a month or more than a month. Buti na lang ako sanay na ako sa pagiging LDR dahil magjowa pa lang kami ay nasubukan na kami sa ganyang sitwasyon. Kasi noon, after namin maging officially in our relationship, while nagtatrabaho pa rin ako sa Europe at siya naman ay nadestino na sa Korea, and after a year, bumalik din siya sa States. After dating for a month, ay nagpropose na din siya. Actually, ginawa niya yon bago siya pumunta ng Korea. And pinlano na namin ang kasal while we are in a LDR situation. After ng kasal, syempre sinimula na din namin yung pag-aasikaso ko ng visa papunta sa US. At alam nyo bang umabot ng 17 months ang pag-aasikaso ko ng visa? Ganun daw talaga ang processing ng spousal visa. At depende pa yon kasi lagi nilang sinasabi ay case-to-case basis talaga. Dahil merong iba na mas mabilis pa sa case ko at meron din na mas matagal. Ang advantage ko lang noon ay while waiting sa visa ko ay nagtatrabaho ako at ayun naman talaga ang inisip ko bago pa namin sinimula ng lahat. Marami kaming mga kinonsiderate na mga bagay-bagay kasi nga sa una talaga gusto niya ay mag-resign ako sa trabaho at umuwi ng Pilipinas para doon asikasuhin yung spousal visa. Pero dahil sa nag-research ako on how long it will take at nakita kong iba-iba ang case ng bawat couples, pero ang sure ako is talagang possible na between 13 to 17 months talaga tumatagal ang case bago maaprubahan ng visa. Kaya naman hindi ako pumayag mag-resign sa trabaho at sinabi ko sa asawa ko na sa Europe ko na lang gagawin ang pag-process ng visa ko habang ako ay nagtatrabaho pa. Kasi iniisip ko pa lang na maghihintay ako ng ilang buwan o taon naboboard na ako. Kaya naman pumayag naman siya dahil wala namang siyang choice dahil lagi naman nasa akin ng huling halakhak. So ayun na nga, buti na lang nagmatigas ang mima nyo at umabot nga kami ng 17 months bago ako nakarating sa US. Alam nyo ba na mas malaking advantage talaga na i-process ang visa sa ibang bansa kaysa sa Pilipinas? Eto based lang to sa experience ko at sa mga taong nakausap ko na sana walang magsasabi dyan na gawa-gawa ko lang to. Dahil ito ay sinishare ko lamang dahil based on my own experience at sa mga nakalap kong information sa iba. Dahil kasali ako sa group chat na may same situation sa akin na on-process din sila ng spousal visa nila pero karamihan doon ay nag-process sila sa Pilipinas. So disclaimer lang na hindi ko sinasabi na lahat ay ganito. Pero based sa nakararami, talagang napakatagal ng process sa Pilipinas. Kasi imagine ikukwento ko step by step ang process ng spousal visa. Sa una, after nyong ma-file yung I-130 o I-130A form sa USIS, ay may matatanggap kayong letter from them na natanggap na nila ang documents nyo at hindi ko nasasabihin lahat ng kung ano-ano pang mga letter ang matatanggap nyo from them. As long as magkakaroon kayo ng case number kung saan dun nyo malalaman if anong status na ng inyong case. At dito na nga magsisimula ang waiting game kung saan pwedeng mapabilis ang pag-approve ng USCIS sa case nyo na usually based sa USIS timeline sa ngayon ay tumatagal ng 13 to 17 months bago nila i-approve ang case nyo. Pero alam nyo ba na may maibang case na mas mabilis dito or mas matagal at maraming dahilan kung bakit napapabilis ang case or napapabagal. Dahil may mga case na nakakapag-expedite sila dahil sa reason na humanitarian or dahil nga active duty ang petitioner na naka-station siya sa abroad at hindi sa US. At isa naman sa pinaka-common na reason kung bakit tumatagal ang iba ay dahil sa kulang sila ng proof of relationship or documents na kailangan ma-prove na genuine talaga ang marriage nila. At isa pang dahilan ay dahil iba-ibang states sa US ang umahawak ng bawat case kung saan bawat state nakadepende sa kanila kung gaano sila kabilis mag-approve ng case.
So step 1 pa lang yan ha. Imagine sa step 1 tumatagal na ng 13 to 17 months bago ma-approve. Kung ang iba naman ay sineswerte at napapabilis or pasok lang sila sa timeline, pero ang iba naman ay minamalas dahil tumatagal sila ng mas matagal pa sa timeline. Nakakalungkot nga pag may nababasa ako sa FB page na kung saan nag-share lang sila ng mga experience nila at frustration nila kung bakit ang tagal-tagal ng pag-approve sa case nila. At hindi maiiwasan ay compare nila sa iba ang case nila na talaga namang mapapaisip ka kung saan kayo nagkulang, 'di ba? So imagine as a first step pa lang kayo pero torture na sa paghihintay. So bago natin ituloy ang chika, nakarating na nga pala kami sa kakainin namin, which is si Naru. To, charot lang, Naro lang po pala, desisyon lang ako. Ginawa ko lang Naruto, namiss ko kasi siya. So, nirecommend nga pala to ng isa sa mga katrabaho ng Diyosawa ko dahil nabanggit niya nga to sa katrabaho niya na ang mima nyo ay nagka-crave nga sa Korean barbecue or kilala nating bilang samgyeopsal. Etong katrabaho niya ay mahilig din daw pala sa mga ganitong pagkain. Kaya sa dami na daw nilang napuntahan na Korean restaurant, ito daw talagang Naru ang the best. Kaya naman dito na kami dumaretso at nagtiwala naman kami dun sa katrabaho niya. So sa pagpasok pa lang namin, mukhang okay naman ang vibes at mababait ang mga staff nila. So while nagche-check kami ng mga menu, talagang matatakam ka na agad. Lalo na, iba pa naman tayong mga babae pag nagkikrave, diba? Hindi talaga tayo makakatulog ang hindi natin natitikman yung mga pagkain na to. At ito pa ang nakakagulat dito dahil meron silang unlimited. O diba? Bongga. Parang Pinas vibes lang guys. Kaya unlimited ang pinili namin. So bawat serving may 3 kinds of different meat na pwede kayong piliin. So sa first serving sa amin, pinili namin is pork belly, thin sliced beef at ang beef bulgogi. So sa bawat serving maximum of 3 kinds of meat lang ang pwede orderin. So dahil nga unlimited to, kaya wala naman kaming ginawa kundi kumain at mag-order ng iba't ibang klase ng meat hanggang sa mabusog kami. So umabot lang kami ng 3 serving dahil yun lang ang kinaya ng mga tiyan namin. So back tayo sa chika natin about sa visa. Sa step 2, after nyo ma-approve sa USCIS, mamumove ang case nyo sa NBC stage. Kung saan another account na to, kung saan mag-a-upload ulit kayo ng mga documents nyo na usually meron naman na kayo. Dahil during USCIS pa lang, hinahanapan na din naman nila ng mga documents na to. Siguro ang mga bagay lang naman na dapat nyo laging chine-check is yung validity ng NBI, police clearance nyo at yung iba pang mga documents na may expiration. So ganito nga pala yan, dahil nga Pilipino ako, syempre NBI ang pinakamalakas na documents na pwede kong ipasa para malaman nila yung criminal records ko. Pero dahil nakatira ako sa Europe ng more than 6 months, dahil based to sa visa ko na kailangan kong kumuha ng police clearance pag tumira ako sa ibang bansa ng more than 6 months. Tumira ang mima nyo ng more than 4 years sa Europe, kaya kailangan ko din kumuha ng police clearance sa bansang to. Kaya dalawa ang pinasa ko, isa ang NBI ko from Philippines at isang police clearance mula sa Romania. So sa lahat po ang case na to, pag once tumira ka sa abroad ng more than 6 months, matik na dapat kumuha ka ng police clearance. So ang iba ay nahihirapan kumuha dahil sobrang tagal na nung tumira sila sa bansang yon at hindi nila alam kung paano sila kukuha. Pero syempre kailangan nilang gumawa ng paraan dahil madidelay ang pag-process ng visa nila pag once hindi nila ito na-provide. So during NBC stage, bago kayo makapag-upload ng mga documents, may mga kailangan muna kayong bayaran sa side ng petitioner at sa side ng beneficiary. Madali lang naman mabayaran yun at may mga guidelines naman kung paano nyo mababayaran tong fees na to. At dapat US Bank lang ang gamit nyo sa pagbayad dahil hindi sila tumatanggap ng ibang bank sa abroad. After nyo mabayaran ang mga fees, may makikita naman kayo na paid na after a few days. So, meaning nun ay pwede na kayong mag-upload ng mga required documents. So, yung mga documents na yan, usually nakalagay na dyan kung anong klaseng documents ang dapat nyong i-upload. So, after nyong ma-upload lahat ng required documents, makikita nyo sa gilid ng bawat documents if accepted na sila. So, based sa experience ko, bawat week or 2 weeks bago nag-check ang SIAC ng mga uploaded documents. Kaya tumatagal minsan pag may hinahanap pa silang mga documents. Pag once lahat ng documents ay accepted na after a few weeks, makakatanggap na kayo ng message sa message tab na kung saan documentarily qualified na kayo. So sa case ko, dahil hindi naman nila hinanap yung residence ID ko sa una, huli na nilang hinanap yung ID ko. Pero DQ na ako nun. So kailangan ko na lang i-upload yung residence ID ko at dalhin tong ID ko na to during my interview. Dahil kailangan mong i-prove na legally resided ka sa country na yon.
kung saan mo pinrocess ang visa mo. Kaya if illegal ka or TNT ka sa bansa, much better na umuwi ka na ng Pinas at sa Pinas mo i-process ang visa mo dahil strict ang US Embassy kahit saang bansa ka pa pumunta. After nyong maging documentary qualified, maghihintay ka na lang ng IL or tinatawag nilang interview letter kung saan nandito lahat ng details kung kailan, saan, at anong oras ang interview mo. So usually, ang interview date ay may palugit ng 2 months pag natanggap mo yung IL mo. So ginagawa nila to para may enough time ka to do your medical or immunization. Naapakadaming tinurok sa akin pero wala naman tayong choice dahil kailangan to. So tumatagal din minsan dahil sa medical dahil ang iba ay positive sila sa sputum. Kaya kailangan mo nilang mag-undergo ng medication for 6 months if I'm not mistaken. So dahil doon, tatagal talaga ang pag-issue ng visa mo. Yung iba naman na after interview nila nakakatanggap sila ng RFE or Request for Evidence. Meaning hindi pa enough yung mga pinakita mong documents or evidence sa kanila during your interview. Kaya talaga pag once may natanggap kang RFE, kailangan nyong ibigay kung ano yung hinahanap sa inyo. So ito pala, share ko din. Magkaiba kasi yung process ko sa Europe at sa Pilipinas. So sa case ko, after ko makatanggap ng IL, need ko na lang gawin is yung immunization ko. After nun, waiting na lang ako ng interview ko. Pero sa Pinas, sobrang tagal ng IL nila. Sa ngayon, tumatagal na ng between 6 months or more bago nila matanggap yung IL nila. Kaya ko nasabi na advantage talaga na gawin sa ibang bansa ang processing ng visa mo dahil yung schedule pa lang ng interview sa Pinas sobrang tagal na. Iba sa case ko na after kong ma-DQ ng 2 weeks natanggap ko na yung IL ko. Compare mo sa Pinas na 6 months or mas matagal pa. So imagine after ng step 1 at step 2 andito ka pa din sa waiting game na hinihintay mo kung kailan ang interview mo. Kaya ang iba sobrang nalulungkot na dahil sa tagal ng paghihintay nila sa visa nila. At hindi lang yan, pati ang biometrics hiwalay pa during interview. So meaning kailangan mong magpa-schedule ng biometrics sa embassy. Pwede mo nang mauna ang biometrics or immunization or vice versa. Depende sa trip mo. Nasa case ko naman, gaya ng sabi ko, after ng immunization ko, waiting na lang ako sa interview ko dahil magkasabay na ang interview at biometrics ko. 'Di ba? Kakaiba talaga ang Pilipinas. Dami nilang documents na hinahanap na hindi naman hinahanap sa akin. Kaya talaga naman nung nalaman ko to, talagang thanks God dahil pinilit ko talaga na dito ako sa Europe mag-process ng visa ko. Dahil kung hindi ko pa din alam if nasa Pinas pa din ako ngayon or what. Natapos na din kaming kumain at sobrang highly recommended talaga ng place na to kasi sobrang bet na bet ko yung mga menu nila at mapipil mo talaga yung Philippine vibes dito. As ang nakikita nyo naman, si Josawa ang magbabayad. Pwede din naman ako pero gamit pa din credit card niya. Hahaha, ano siya sinaswerte? Medyo lang guys. So back to topic tayo for the last. After mo matanggap yung IL, syempre hintayin mo na lang yung interview mo. And after mong ma-interview, depende pa din yan sa konsul kung paano sila kabilis mag-issue ng visa. Based on nalaman ko sa Pinas, may ibang konsul na napakatagal mag-issue ng visa. Pero meron din naman na mabilis. So in short, paswertihan lang talaga ang labanan at the end. So sa case ko, mabilis lang din naman ang pag-issue sa akin ng visa. After a day, na-issue na agad yung visa ko. Thursday yung interview ko, then Friday na-issue na siya. So, pwede ko na siya kunin that Friday kaso may pasok ako. Kaya kinuha ko yung password ko nung Monday. Happy wife, happy tummy. Ang sarap guys, grabe. Recommended ang Naru dito. Saan pa tayo? Where are we? Huh? Where are we? Clarksville. Clarksville pala. Ang sarap, grabe. Honey. I am so full. Full of love. Grabe. Siguro nakatatlong serving kami. So, nakakagulat lang kasi meron silang unlimited. Kasi usually ang meron lang namang unlimited sa Pilipinas, 'di ba? Ang dami-daming unlimited. Pero dito sa US, hindi ko expected na meron silang unlimited dito. Kasi sa Europe, no, doon sa Romania, meron din naman mga Korean restaurant doon, mga ganun, pero more on a la carte lang sila. Wala silang unlimited, kaya nagulat ako dito sa Naro meron. Kaya, sobrang sarap guys. Parang feeling ko nasa Pilipinas ako. Kasi yung kung ano yung mga sinaserve nila sa Pilipinas, ganun lang din kung ano yung sinaserve nila dito. Kaya,
Babalik ulit kami dito. So, sarap na dihan yung yung waste namin. Exit the parking lot toward Lowe's Drive. Your route avoids a road closure on Anaconda Street. Anaconda. Exit the parking lot toward Lowe's Drive. Your route avoids a road closure on Anaconda.